Napisto ng NBI ang umano'y planong pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang membro ng gabinete ni PBBM. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, ano raw motibo sa likod ng umano'y tangkang frame up kay Recto? Jiggy, bahagi raw ito ng mas malaking plano na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Nabunyag ito matapos mahuli ng NBI-NCR sa isang human trafficking operation ang isang talent manager na binubugaw ang mga alagang artista sa mga politiko. 5 babaeng celebrity ang nailigtas dyan. Habang nasa kustudiya ng NBI, itong talent manager na hindi natin papangalanan, dito na raw niya kinanta ang plano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Base sa affidavit ng talent manager, may kumuha raw sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up si ES o si Executive Secretary. Kinilala ito na si dating Negros Congressman Jing Paras. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag. Hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila gusto gamitin itong grupo na to para magano ng character assassination, yung parang term na ginamit. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras. Siya yung kumausap, kumontak dito ito sa PIMP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein ng Pilipinas, At Gio, paano raw sana isasagawa itong planong paninira kay Recto? Jiggy, 4 na babaeng artista ang bahagi raw nitong balak na sex scandal. Papalabasin lang daw ng mga babae na pinilit sila na makipagtalik kay Executive Secretary Recto at pinilit din daw silang gumamit ng droga at palalabasin daw o mag-execute ng affidavit o salaysay kaugnay dito. 1 milyong piso, 1 million pesos ang bayad sa bawat babae at 1 milyong piso din para sa talent manager. So in total, that's 5 million pesos. Sa August 3 daw dapat ang paunang bayad sa talent manager at mga alaga nitong artista, pero hindi na nga natuloy dahil nahuli sa operasyon ng NBI itong talent manager. Financer daw ng plano na ito ay si Batangas Representative Leandro Leviste. Kinumpirma naman ng isa sa 5 babae na nirescue dito sa human trafficking operation na bahagi nga siya ng plot laban naman kay Recto. Ayon kay Matibag, mismong siya ang nakakita sa mga screenshot ng umano'y Viber conversation sa pagitan nitong talent manager at dating kongresista na si Paras. Narito muli ang pahayag ni NBI Director Matibag. Base doon sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs, tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities, na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama. Nandoon na yun sa statement At Gio, may payag na ba sina Recto, Leviste at Paras? Sa mensahe sa akin kanina ni Executive Secretary Ralph Recto, anya pinapaubayan niya na raw sa NBI ang investigasyon kaugnay nga sa plot laban sa kanya. Ayon naman kay Congressman Leviste, wala raw siyang kinalaman sa umano'y pambababae ni Recto. Sa isang Facebook post ay sinabi niyang ilang buwan niya na raw hindi nababanggit ang pangalan na tinawag niyang Vatman. Anya, hindi niya raw ito kailangang siraan dahil sira na ito. Dagdag pa ni Leviste, may nagpapadala ng impormasyon tungkol sa hindi niya pinangalan ng individual, kaya wag daw sana nitong masamain. Ngayong araw, nakatakdang maglabas naman ng subpoena ang NBI laban kina dating Congressman Jing Paras para ipatawag nga sila ng NBI at Congressman Leandro Leviste. Inaasahan sila na humarap sa NBI sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, it's either Wednesday or Thursday ayon kay NBI Director Matibag. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.